Ako ang lihim na nagbago sa pagitan namin ni Lara, isang kwentong puno ng takot at pag-asa. Hello, ako si Maya, 25 taong gulang, lumaki sa isang tahimik na bayan sa Laguna. Magkabarkada kami ni Lara mula pagkabata, kasing daldal, kasing tawa at kasing sakripisyo. Ang aming pagkakaibigan ay parang sinulid na mahigpit ang buhol, palaging magkasama, nagbabahagi ng mga pangarap at sikreto. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga bagay akong hindi maintindihan sa sarili ko na unti-unting lumilitaw tuwing kami magkasama. Lumipas ang mga taon, nagbago kami mula mga batang walang alalahanin tungo sa mga babaeng may sariling mundo. Ngunit ang aming samahan ay hindi kumupas. Isang araw, inimbitahan ako ni Lara na magpalipas ng weekend sa bahay nila sa San Pablo. Karaniwan na ito sa amin, pero ramdam ko noon na may kakaibang hangin na umiikot sa paligid namin. Habang nag-uusap kami ng mahaba, napuno ng tawanan at mga alaala ang gabi. Ngunit ng umaga at habang siya ay naliligo, ay hindi ko maipaliwanag na kaba na pumuno sa dibdib ko nang bigla akong pumasok sa banyo para kunin ang kanyang hairbrush. Nang makita niya ako, may kakaibang tingin siya sa akin, mukhang nagtataka, pero hindi niya pinansin. May problema ba? Tanong niya nang patayin ang shower. Wala naman, kailangan ko lang ng hairbrush, ang sagot ko, pilit na nagpapatawa. Pero sa loob ng sarili ko, alam kong may nag-iba. Hindi ko pa rin mawari kung ano. Siya ay nakatali ang buhok at nakabalot sa tuwalya, nakatingin sa akin nang may bahagyang ngiti. Ang weird mo ngayon, Maya, sabi niya na may halong biro at pag-aalala. Pinilit kong magkunwaring wala akong problema, pero hindi ko maalis ang tensyon na bumabalot sa aming maliit na silid. Maya-maya, lumabas siya, at habang nag-aayos siya ng kanyang buhok, ramdam ko na parang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya mabitawan. Tumungo kami sa likod bahay kung saan may maliit na swimming pool si Lara. Mainit ang araw kaya't perfecto ang plano niyang mag-swimming. Tinanggal ni Lara ang kanyang damit na nag-iwan lamang ng simpleng pulang bikini at agad siyang lumusong sa tubig ng walang alinlangan. Ako naman, nagdadalawang isip pa, pero sa huli ay sumama rin ako, naglalakad sa tubig habang tinatangkang kalimutan ang mga naglalabang emosyon sa loob ko. Habang naglalaro kami sa tubig, napansin ko ang mga titig ni Lara na mas matindi kaysa dati, parang sinusukat niya ako, at ako'y nahihiya. Nang lumabas kami sa pool, naupo siya sa isang lounge chair, at hiniling niya na pahiran ko siya ng sunblock. Ang simpleng kilos na iyon ay nagdala ng kakaibang init sa puso ko, lalo na nang hawakan ko ang kanyang balat na basa pa mula sa pool. Nang gabing iyon, nag-usap kami sa hardin habang ang araw ay unti-unting lumulubog. Tahimik kami, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi pa nasasambit. Napansin ni Lara ang aking pag-iisip. Bakit ang tahimik mo ngayon? Tanong niya. Ilang bagay lang ang iniisip ko, sagot ko, hindi tinatago ang kalituhan at takot na bumabalot sa akin. Tumango siya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang paanyaya na magtiwala. Alam mong nandito lang ako, Maya. Para sa lahat ng oras. Ito ang simula ng isang kwento na hindi ko pa inakala, isang kwento tungkol sa pagkakaibigan, paglalakbay sa sarili, at mga damdaming matagal nang nakatago sa ilalim ng aming mga ngiti at tawanan. Sundan mo ang susunod na bahagi kung saan unti-unti kong haharapin ang mga pagbabagong ito at ang mga lihim na bumabalot sa aming pagkakaibigan. Minsan, ang mga simpleng araw ay nagiging daan para matuklasan ang mga bagay na matagal nang nakatago sa puso. Pagkatapos ng aming pag-uusap sa hardin, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga tanong na bumalot sa aking damdamin. Ang init ng gabi sa San Pablo ay nagdala ng kakaibang kapanatagan, ngunit sa loob ng puso ko, may unos na patuloy na umiikot. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit ramdam ko na nagbabago ang lahat sa pagitan namin ni Lara. Kinabukasan, nagising ako ng mas mahaba kaysa sa dati. Nang makita ko ang orasan, napagtanto kong sobra na ang tulog ko, parang mai-subconscious na pag-iwas sa mga pangyayari. Bumaba ako sa kusina, doon ko nakita si Lara na nagluluto ng almusal. Nakasimple lang siya, puting t-shirt at maong shorts. Ang kanyang buhok ay malambot at bahagyang basa pa, tila kakaibang ganda ang bumabalot sa kanya, kahit sa pinakanatural na anyo. Good morning, sleepyhead, bati niya ng may ngiti, habang inilalagay ang mainit na kape sa harap ko. Napangiti rin ako, kahit medyo nanginginig ang loob. Good morning, sagot ko, pinipilit itago ang pagkatulala at pagkakahiya. Habang kumakain kami, nagtanong ako, may plano tayo ngayon?
Gusto kong mapawi ang bigat na nararamdaman ko, kaya naghahanap ako ng normal na usapan. Pwede tayong maglakad sa parke, sagot niya na tila excited, na para bang ayaw din niyang magpahuli sa pagbabago na nagaganap sa amin. Tumango ako at para bang may bagong pag-asa na sumilay sa puso ko. Pagkatapos naming mag-ayos, lumabas kami ng bahay. Ang simoy ng hangin sa umaga ay sariwa, at ang mga punong kahoy sa gilid ng daan ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Napuno ng buhay ang parke, may mga batang naglalaro, mga nagbibisikleta, at mga pamilyang nagpipiknik sa malalawak na damuhan. Ang tanawin ay payapa at tila perpekto para sa mga pag-uusap na hindi pa namin nagagawa. Habang naglalakad kami, magkatabi, pinag-uusapan namin ang mga maliliit na bagay, mga alaala sa eskwelahan, mga paborito naming pagkain, at mga kwento ng kabataan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi nasasambit. Parang may linyang hindi namin kayang tawirin, ngunit alam naming kailangang harapin. Pumunta kami sa isang bangko sa ilalim ng malaking puno. Umupo kami sa tabi ng isa't isa, at doon, sa tahimik na sandali, tiningnan ako ni Lara ng may pagkabahala. Parang malayo ka pa rin sa isip, Maya. Ano ba ang bumabagabag sa'yo? Tanong niya nang may pag-aalala sa tinig. Nagtagal ang sagot ko. Iniisip ko lang ang mga bagay na hindi ko pa maintindihan sa sarili ko. Ayokong sirain ang samahan natin, pero parang may nagbabago na, sagot ko, na maihalong takot at pag-asa. Umiti siya ng mahina at inabot ang kamay ko. Hindi mo kailangang magmadali sa pag-intindi, Maya. Nandito lang ako kahit anong mangyari. Ang simpleng paghawak ng kanyang kamay ay nagdulot ng kakaibang init sa puso ko. Sa sandaling iyon, parang nawawala ang mga takot at pagdududa. Ngunit alam ko, hindi pa ito ang dulo ng aming kwento. Ito pa lamang ang simula ng isang mahirap at masalimuot na paglalakbay. Sa aming pag-uwi, tahimik kami ngunit puno ng mga hindi nasabi. Alam kong darating ang araw na kailangan kong ilabas ang lahat ng nararamdaman ko, at si Lara rin ay naghihintay ng sagot mula sa akin. Ang aming pagkakaibigan, na puno ng tawanan at sikreto, ay unti-unting nagiging isang bagong bagay, isang misteryong puno ng pangamba at pag-asa na hindi ko pa alam kung paano haharapin. Sa susunod na bahagi, sisimulan kong ilahad ang mga nagbago sa pagitan namin ni Lara. Ang mga lihim na sa wakas ay babangon mula sa dilim ng aking puso. Minsan, ang paglalakbay sa puso ay nagsisimula sa mga salita na matagal nang pinipigilan. Pagdating ng gabi sa maliit naming bahay sa San Pablo, ramdam ko ang bigat ng mga salitang gustong isambit pero hindi pa handang ilabas. Nagpasya kaming manood ng pelikula ni Lara sa sala, isang paraan para mabawasan ang tensyon at magkaroon ng normal na gabi. Nakaupo kami sa sofa, magkatabi, pinaghatian ang isang payat na kumot habang ang ilaw ay nakabukas lamang sa tsi. Ngunit sa kabila ng mga eksena sa pelikula, ang utak ko ay umiikot sa mga tanong na hindi ko matakpan. Napansin ni Lara ang aking pagkakahiya at pagka-distract. Tinigil niya ang pelikula at lumingon sa akin ng may ngiti. Maya, ano ba yan? Parang ang layo ng isip mo buong araw. Natawa akong pilit na iniiwas ang kanyang tingin. Wala naman, baka iniisip ko lang yung mga bagay-bagay. Hindi siya nagpatinag. Sabi ko, Maya, pwede mo akong pagsabihan. Ano man yan, nandito lang ako. Huwag kang matakot. Huminga ako ng malalim. Ang simpleng pag-anyaya ni Lara na magtiwala ay parang apoy na unti-unting nagpapainit ng aking puso. Alam mo, medyo naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Parang nagbabago yung lahat sa pagitan natin. Hindi ko maintindihan pero ramdam ko. Tumigil siya sandali, tinitigan ako ng buong puso. Paano naman ang ibig mong sabihin? Muling iniling ko ang ulo at nararamdaman ang init sa aking mga pisngi. Parang yung mga moments natin together, dati ay basta-basta lang, ngayon parang may iba na akong nararamdaman. Hindi lang simpleng pagkakaibigan. Tahimik siya sandali, tila pinoproseso ang sinabi ko. Nakakatakot ba yung nararamdaman mo? Maya, sagot ko ng halos bumulong. Nakakatakot dahil bago ito at hindi ko alam kung paano haharapin. Lumapit siya ng bahagya, ang mga mata niya ay puno ng pag-unawa. Alam mo, Maya, minsan ang mga bagay na nakakatakot ay yun din ang dapat nating yakapin. Pero hindi kita pipilitin. Basta tandaan mo, nandito ako at hindi kita iiwan. Naramdaman ko ang tibok ng puso ko na tila tumatakbo sa dibdib.
Sa wakas, may nakakaunawa sa akin nang hindi ako kinakastigo o pinipilit. Ang mga salita niya ay parang musika sa aking pandinig, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Napailing ako, at sa gabing iyon, napagpasiyahan kong simulan ang pagharap sa mga damdamin na matagal ko nang tinatago. Hindi madali, pero hindi rin ako nag-iisa. Habang nakatingin kami sa isa't isa, napagtanto kong hindi lamang ako ang nagbabago, si Lara rin ay dumaraan sa isang proseso ng pagtanggap at pag-unawa. Ang gabing iyon ay nagsilbing simula ng aming mas malalim na koneksyon, ngunit may mga bagay pa rin kailangang harapin, mga takot, pagdududa, at mga tanong na walang kasiguraduhan. Sa susunod na bahagi, haharapin namin ang mga pagbabagong ito ng magkasama, ngunit may mga lihim na unti-unting bubukas na magpapabago sa lahat. Ang mga sandaling hindi inaasahan ay kadalasan ang nagiging simula ng pinakamalalim na pagbabago sa ating buhay. Isang hapon, habang nasa bahay ni Lara sa Barangay San Isidro, pumailan lang ang araw sa langit na parang nag-aanyaya ng mga bagong simula. Nakaupo kami sa sala, si Lara na nakasuot ng simpleng puting blusa at maong shorts, ang buhok niya ay basa pa mula sa kanyang panibagong paliligo. Ako naman ay nakasuot ng light blue na t-shirt at maong pants, medyo kinakabahan dahil alam kong may bagay akong kailangang sabihin. Nagtagal ang katahimikan, ngunit ramdam ko ang bigat ng sandali. Sa isang iglap, nilapitan niya ako, at ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala at pag-unawa. Maya, gusto kong malaman mo na hindi mo kailangang magmadali sa pagpapaliwanag ng nararamdaman mo, sabi niya nang may kalmadong tinig. Tumango ako, pilit na iniipon ang lakas ng loob. Lara, may gusto akong sabihin, parang may nag-iba sa pagitan natin. Hindi ko na ito kayang itago. Napatingin siya sa akin ng matagal, at lumapit ng bahagya, upang hawakan ang aking kamay. Maya, anuman ang nararamdaman mo, nandito ako. Hindi kita hahayaang mag-isa. Inilabas ko ang aking puso sa salita. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, pero sa tuwing kasama kita, hindi ko maiwasang maramdaman na iba na ang turing ko sa iyo, higit pa sa pagkakaibigan. Natatakot ako, Lara, pero mas natatakot akong mawala ang samahan natin. Ngumiti siya ng mahina, at inabot ang kanyang mga daliri upang mahawakan ang aking mukha ng mahinahon. Hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sama-sama nating haharapin ang pagbabago. Biglang bumalot ang katahimikan sa silid, ngunit hindi ito nakakapangilabot. Sa halip, ito ay puno ng pangako at bagong pag-asa. Ang pagkakaibigan na matagal naming pinangangalagaan ay unti-unting nagiging mas malalim, mas puno ng damdamin na hindi namin inaasahan. Habang magkatabi kaming nakaupo, naisip ko na kahit ang mga bagay na nakakatakot at hindi inaasahan ay maaaring maging daan para sa tunay na kaligayahan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may mga hamon na darating, mga tanong na kailangang sagutin, mga takot na kailangang labanan. At sa puso ng lahat ng ito, si Lara, ang aking matalik na kaibigan, ay nandyan, handang samahan ako sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Sa susunod na bahagi, sisimulan naming tuklasin ang mga bagong damdaming ito sa pamamagitan ng mga simpleng sandali na puno ng tensyon at pagnanasa na maghahatid sa amin sa isang malaking pagsubok. Simula nang aminin ko kay Lara ang mga lihim kong nadarama, tila nagbago na ang bawat sandali namin ng magkasama, parang may alon ng kuryente na dumadaloy sa pagitan namin na parehong nakakabighani at nakakatakot. Isang hapon, habang mainit ang sikat ng araw sa aming bayan sa San Pablo, nagpasya kaming pumunta sa likod bahay niya upang magpahinga sa tabi ng maliit na swimming pool. Nakapink na bikini si Lara, na may simpleng kwelyo sa lieg at mga pulseras na gawa sa kawayan, na binigyan siya ng natural na ganda at alindog. Ako naman ay nakasuot ng light green na sleeveless top at shorts, medyo kinakabahan, ngunit nais kong subukan na maging kalmado. Habang nilulusong niya ang katawan sa tubig, napansin ko ang paraan ng kanyang mga mata na tila nakatingin sa akin nang may kakaibang ningning, isang halo ng pagtitiwala, pagnanais at takot. Hindi ko maalis sa isip ko ang kanyang malambing na mga ngiti na nag-iiwan ng init sa aking dibdib. Dahan-dahan akong sumunod sa kanya sa tubig, at habang lumalangoy kami ng magkasama, naramdaman kong unti-unting natutunaw ang alon ng kaba sa aking puso. Napuno ang paligid ng tawa namin, isang tagpong punong-puno ng kasiyahan, ngunit sa ilalim nito, may mga damdaming hindi pa namin kayang ilahad. Pagkatapos naming mag-swimming, lumabas kami sa poolside. Si Lara ay naupo sa isang espregiadira, ang kanyang basang buhok ay kumakalat sa likod,
at ang balat niya ay kumikislap sa ilalim ng araw. Maya, kailangan mo talagang mag-relax, sabi niya habang nagbibirong bumubuhos ng konting tubig sa akin. Umiti ako, ngunit hindi maitatago ang kaba sa aking mga mata. Sinusubukan ko, pero parang may iniisip pa rin ako. Lumapit siya, at sa isang hindi inaasahang sandali, inabot niya ang aking kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Hindi mo kailangang mag-isa dyan, Maya. Nandito ako. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay at bigla, parang huminto ang mundo. Ang mga mata namin ay nagtagpo at walang sinumang nagsalita, ngunit ang mga damdaming naglalaro sa aming mga puso ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Sa sandaling iyon, naisip ko na ang aming pagkakaibigan ay naging isang bagay ng mas malalim, isang lihim na handa ng sumiklab, ngunit parehong natatakot harapin. Sa susunod na bahagi, haharapin namin ang mga pagbabago sa aming relasyon, at ang mga pagsubok na dala nito ay magsisimulang kumilos, mga pangyayaring magpapatunay kung gaano katibay ang aming samahan. Hindi ko inakala na ang araw na iyon sa tabi ng pool ay magiging simula ng isang mahirap na laban sa loob ng aking puso. Pagkatapos ng aming tahimik na sandali sa poolside, ramdam ko ang isang halo ng saya at takot na bumabalot sa akin. Parang gusto kong sumigaw, ngunit pinipigilan ako ng takot na masira ang samahan namin ni Lara. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito, ang aming pagkakaibigan na matagal ng matatag ay unti-unting nagiging isang bagay na hindi ko alam kung paano haharapin. Habang si Lara ay nakahiga sa espregiadiera, nakatingin siya sa langit na kulay kahel ng papalubog na araw. Ang kanyang makinis na balat ay kumikislap sa mga huling sinag ng araw, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi niya maipahayag. Napatingin siya sa akin nang may mahinhing ngiti. Maya, alam kong may pinagdadaanan ka. Pero gusto kong malaman mo na nandito lang ako, hindi ka iiwan. Ngunit kahit naririnig ko ang mga salitang iyon, hindi maiwasan ng puso ko ang magduda. Paano kung ang mga pagbabagong ito ay magdudulot ng sakit? Paano kung masira ang aming pagkakaibigan? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na bumabalot sa aking isipan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mukha ng may pag-iingat. Hindi ko hahayaan na masaktan ka, Maya. Pero kailangan nating harapin ang mga nararamdaman natin, hindi natin ito pwedeng itago pa. Naramdaman ko ang kanyang init at ang katapatan sa kanyang mga mata. Ngunit ang takot ay nanatili, isang aninong hindi ko kayang alisin. Paano kung hindi tayo handa? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Ngumiti siya ng malambing. Hindi naman kailangang perpekto ang lahat. Ang mahalaga ay magkasama tayo sa bawat hakbang. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami magkatabi sa sala, pinag-isipan ko ang lahat ng nangyari. Ang mga damdamin ko ay naglalaban sa loob ng puso ko, takot, pag-asa, kalituhan at pagmamahal. Alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan, ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi madali. Sa susunod na bahagi, isang hindi inaasahang pangyayari ang magpapabago sa direksyon ng aming kwento, isang pagsubok na magpapakita kung gaano kalalim ang aming pinagsaluhang damdamin. Isang hindi inaasahang pangyayari ang biglang bumalot sa aming tahimik na mundo, na parang unos na dumating ng walang babala. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala ng bahay ni Lara, bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, narinig ko ang boses ng isang babae na may malamlam na tono. Maya, kailangan nating mag-usap. May mga bagay kang hindi pa alam tungkol kay Lara. Namangha ako at nilingon si Lara na nakatingin sa akin, ang maihalong pag-aalala at pagtatakip ng lihim. Sino yan? Tanong ko nang may kaba. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Walang dapat ipag-alala, Maya. Siguro ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Ngunit ang tinig sa kabilang linya ay patuloy, hindi mo pa alam ang buong kwento, Maya. May mga bagay na kailangan mong malaman bago ka masyadong malalim sa kanya. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, pero ramdam ko ang bigat na bumagsak sa aking dibdib. Para bang may anino na unti-unting sumusulpot sa aming relasyon, naghahanap ng pagkakataon upang sirain ang tiwala at pagmamahal. Tinapos ko ang tawag ng may pag-aalinlangan, at tinanong ko si Lara ng diretsyo, may sinasabi ba sa'yo ang tungkol sa'yo? May tinatago ka ba sa akin? Tumango siya ng mabagal, at ang kanyang mga mata ay naghalo ng lungkot at katatagan. Maya, may mga bahagi ng buhay ko na hindi ko pa handang ibahagi sa'yo.
Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi kita pinapahalagahan. Hindi ko alam kung paano tutugon. Sa loob ng aking puso may lumalaking agam-agam. Ang aming pagkakaibigan, na ngayoy puno ng bagong damdamin, ay tila unti-unting nagiging isang palaisipan na kailangang lutasin. Ang gabi ay lumipas na may bigat ng mga hindi nasagot na tanong. Alam kong may mga lihim si Lara na kailangang tuklasin, ngunit natatakot akong harapin ang katotohanan na maaaring magbago ng lahat. Sa susunod na bahagi, malalaman ko ang mga lihim na matagal nang nakatago, mga katotohanang magpapabago hindi lamang sa aming relasyon, kundi pati na rin sa pagkatao namin ni Lara. Ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa dilim ay unti-unting lumalabas, nagdadala ng liwanag at dilim sa aming mundo. Kinabukasan, nagpasya akong harapin si Lara. Nasa likod ng bahay niya kami, sa ilalim ng lilim ng isang malaking mangga, habang ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa aming mga balat. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at maong shorts. Ang buhok niya ay nakaayos ng hindi masyadong istrikto, parang ang kanyang anyo ay sumasalamin sa pagiging bukas sa akin, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Lara, panimula ko nang nanginginig ang tinig, ano ba ang mga lihim na tinatago mo? Gusto kong malaman kasi mahal kita, pero hindi ko kayang mabuhay sa mga tanong na hindi nasasagot. Tumango siya ng malalim at huminga ng malalim bago nagsalita. Maya, may mga parte ng buhay ko na mahirap ipaliwanag. Noon pa man, may mga karanasan akong hindi madali, mga bagay na hindi ko gustong pag-usapan dahil natatakot akong masira ang lahat. Inilabas niya ang isang maliit na kahon na gawa sa kawayan. Ito ang alaala ng mga panahong iyon, sabi niya habang ipinapakita ang kahon na puno ng mga lumang litrato, sulat, at mga bagay na may kahalagahan sa kanya. Habang pinagmamasdan ko ang mga alaala, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan. Pero bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Tanong ko ng maihalong lungkot at pag-aalala. Dahil sa'yo, Maya, nakahanap ako ng lakas para harapin ang nakaraan. Hindi ko gusto na magtago pa ng mga bagay na ito mula sa taong pinakamahalaga sa akin, sagot niya na puno ng katapatan. Sa gitna ng aming pag-uusap, naintindihan ko na ang aming relasyon ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa pagtanggap sa mga nakaraan na bumubuo sa amin bilang tao. Habang nilalapit namin ang aming mga puso, naramdaman ko na ang takot ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Ngunit alam ko rin na ang daan patungo sa pag-unawa ay puno ng mga pagsubok. Sa susunod na bahagi, haharapin namin ang mga hamon ng aming relasyon, mga pagsubok na susubok sa tibay ng aming samahan at sa lalim ng aming pagmamahal. Sa bawat sandali na lumilipas, ang aming kwento ay nagiging mas matindi, parang apoy na unti-unting lumalakas, handang sumiklab sa buong lakas. Matapos ang aming pagbubukas ng mga lihim, ramdam ko ang bigat ng mga emosyon na bumabalot sa akin. Ang mga alaala ni Lara ay tila mga aninong sumusunod sa aming bawat hakbang, nagtatanong kung kaya ba naming lampasan ang lahat ng ito. Ngunit higit pa rito, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon, isang halo ng takot, pagnanais, at pag-asa na hindi ko kayang baliwalain. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe ng bahay niya, pinagmamasdan namin ang mga bituin na kumikislap sa madilim na kalangitan. Nakasuot siya ng simpleng itim na dress na bahagyang sumasayaw sa hangin, at ang mga pulseras niyang gawa sa kawayan ay kumikintab sa liwanag ng buwan. Ako naman ay nakaputing blouse at maong skirt, ang puso ko ay mabilis ang tibok sa kanyang presensya. Tahimik kaming nag-uusap, ngunit ang mga titig namin ay nagsasalita ng mas malalalim na damdamin. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na dahan-dahang humawak sa akin, at sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Ngunit sa kabila ng lamig ng gabi, ang aming mga puso ay nag-alab. Ang tensyon na dati pinigilan ay unti-unting bumabalik, mas matindi at mas totoo kaysa dati. Ang bawat haplos at titig ay nagiging pangako ng isang bagay na mas malalim, mas matatag. Sa gitna ng katahimikan, napagtanto ko na ang aming relasyon ay hindi na lamang basta pagkakaibigan, ito ay isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok, ngunit higit sa lahat, pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na nananatili, kaya ba naming harapin ang lahat ng pagsubok ng magkasama? O ang apoy na ito ay sisiklab na lamang at sisiraan ang lahat ng aming pinagsamahan? Sa huling bahagi ng aming kwento, sasapit kami sa isang sandali ng pagpapasya, isang desisyon na magbabago ng lahat at mag-iiwan ng marka sa aming mga puso magpakailanman. Ang bawat hakbang namin ay patungo sa isang sandali kung saan kailangang pumili,
isang desisyong magbabago ng aming buhay magpakailanman. Isang gabi na puno ng lihim at pag-asa, nagtagpo kami ni Lara sa aming paboritong lugar sa ilalim ng mga bituin sa San Pablo. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng aming damdamin ay nag-aalab ng walang humpay. Si Lara ay nakasuot ng mapusyaw na kulay rosas na damit na bahagyang humahaplos sa kanyang mga balikat. Ang mga pulseras niyang gawa sa kawayan ay kumikintab sa liwanag ng buwan. Ako naman ay nakasimple ngunit elegante, puting blouse na may malambot na tela at maong na palda. Ang puso ko ay palpiteting ng mabilis, naghahalo ang kaba at saya. Lara, wika ko nang may pagkalito at tapang sa tinig, handa na ba tayong harapin ang lahat ng ito? Ang mga pagsubok, ang mga pagbabago at ang mga hindi natin inaasahan. Ngumiti siya ng malambing at hinawakan ang aking mga kamay ng mahigpit. Maya, hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa atin sa hinaharap, ngunit ang alam ko lang ay hindi kita iiwan. Handa akong sumabay sa iyo sa bawat hakbang, kahit saan man tayo dalhin ng buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malalim na koneksyon, isang pagtanggap na hindi ko inakala na mararanasan ko. Ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangako, ng tapang, at ng pag-asa. Ngunit bago pa man tuluyang mawala sa mundo ang lahat, may isang aninong lumitaw, isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng mga ngiti at pangako ni Lara. Isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng aming pinaghirapan. Ang aming kwento ay hindi pa tapos. Ang susunod na kabanata ay puno ng misteryo, pagsubok, at mga damdaming kailangang tuklasin. Sa pagitan ng pag-ibig at takot, kami ay nakatayo sa bingit ng isang bagong yugto. Ano kaya ang lihim na ito? At paano namin haharapin ang katotohanan na maaaring magbago ng lahat? Abangan ang susunod na kabanata ng aming kwento, kung saan ang mga natagong lihim at tunay na emosyon ay magbubukas ng pintuan sa isang masalimuot na paglalakbay ng pag-ibig at pagtuklas sa sarili.